Mga ka-Republic, isang tambak na panalo na naman ang sinungkit ng Barangay Ginebra laban sa Tira Firma. Nagpakita ng dominasyon ang Jenkins kontra Jeep mula umpisa hanggang dulo ng laro. Pinatibay ng panalong ito ang pagsalta nila sa playoffs at pinalakas din ang chance na makahabol pa sa top 4. Ito ang pangatlong dikit na panalo ng mga mag-aalak at sang-ayon kay Tingkong, ang pag-angkin ng tatlong magkakasunod na panalo ay magbibuild ng momentum papunta sa playoffs. Samantala kung nagtatry ang Ginebra na mag-build ng momentum, patuloy naman ang maruming taktika ng Thailand upang sirain ang diskarte ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. Tumirik ang bus na sumundo sa mga Gilas players kaya na-stranded sila sa biyahe. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagpakita ng dominasyon ang Barangay Ginebra laban sa Terra Firma Jeep sa laban nila kagabi 108-77. Sa pangatlong dikit na panalong ito ng mga mag-aalak, naging matatag at pinatibay pa ng mga bataan ni Timko ng kanilang kampanyang makasalta sa playoffs at posibleng makahabol pa sila sa top 4. Sobrang mahalaga po kasi itong top 4 dahil sa twice to beat bonus. Unang quarter pa lang ay agad nang umarangkada ang Jenkins upang siguruhin na hindi makapagtatala ng upset win ng Jeep. Sibak na sa playoffs contention ang tropa ni Ronald Tubit, ngunit sabi nga natin kahapon, kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto pa rin ng mga ito na makakuha ng panalo bago matapos ang kanilang kampanya ngayong All-Filipino Conference. Hindi iyon hinayaang mangyari ng Barangay Ginebra. Agad umarangkada ang opensa ng Jenkins na maagang nagpamalas ng intensyong ididiin nila ang labang ito tulad ng kanilang ginawa sa Blackwater Bossing. Nang maitala nila ang lamang na 23-8, hindi na sila lumingon pa. Sina Japit Aguilar at Troy Rosario ang maagang nag-set ng tempo ng laro na ipinagpatuloy ng mga bench players sa pangunguna ni Jason David, Sunny Steele at Norbert Torres. Halos lahat ng player ay nagamit ni Tingkong. Pangalawang diretsyong laro na long rotation para sa Ginebra coach na ikinatutuwa naman ng mga fans ng kupunan na noon pa pumupuna sa kinasanayang short rotation ng American mentor. Sang-ayon sa Ginebra coach, gumagamit siya ngayon ng deep rotation bilang preparation sa quarterfinals o playoffs. Sa paggamit ng bench players, nagbibigay ito ng pagkakataon sa core ng team na makapagpahinga habang magaang pa ang mga laban. At pagdating sa mga series o twice to win series, may fresh legs ang core ng team. Bukod dito, nakaka-develop din ng confidence ng mga bench player kapag nabibigyan sila ng playing time. Pero sa kabila ng panalong ito ng Ginebra, may mga busters na akala mo'y mahuhusay maglaro ng basketball ang nagsasabing kasi raw mga farm team lang ang tinatalo ng Ginebra. Obviously, malaki rin ang alaga nitong talangka sa utak. Anyway, ang ganitong dikit na panalo ng Jenkins ay magsisilbing springboard ng kupunan tungo sa mas malaking laban. Haharapin ng Ginebra ang Rain or Shine on December 17 sa Khalifa Sports City Stadium sa Bahrain. Magiging malaking hamon ito sa kupunan ni Coach Tingkong dahil malakas talaga ang kupunan ni Yeng Giao. Bitbit ang kartadang 7 panalo 2 talo, sila ang nasa top sa team standings. Magiging malaking challenge sa mga veterano ng Jenkins ang youthful firepower ng Rain or Shine. Kilala ang mga bataan ni Yeng Giao sa balanse at mabilis na atake, samantalang nasa deliberate half-court offense naman ang buhay ng mga mag-aala. Sina Gian Mamuyak, Adrian Nucom at Santi Santillan ay susubok sa kakayahan ni Japit Aguilar, Scotty Thompson at Stephen Holt. Kung mapipigilan ng Jenkins ang run and gun play ng Rain or Shine, may chance silang ibigay sa mga ito ang pangatlong talo ngayong conference. Samantala, may mga hadlang din o hurdle sa ating pambansang kupunan.
Pagdating ng Gilas, Pilipinas sa Thailand Airport, sinundo sila ng bus para ihatid sa kanilang magiging quarters habang narito sa SEA Games. Ngunit tumirik ang bus na sumundo sa mga players ng Gilas. Sang-ayon sa social media post ni Ray Parks Jr. na stranded ang kanilang tropa ng 30 minuto. Sang-ayon naman sa ilang observers, planado raw ang ganitong insidente. Sadya raw gustong abalahin o istorbuhin ng mga Thais ang schedule at pagdating ng ating mga manlalaro. Hindi lang ang Gilas ang nakakaranas ng ganitong abala, kundi pati ang mga kupunan ng ibang bansa. Mas maswerte pa nga raw ang Gilas na 30 minuto lang ang ipinaghintay sa kapalit na tumirik na service bus. Ang ibang team daw ay inabot ng 3 hanggang 6 na oras sa paghihintay ng kanilang sundo. Una nang ibina ng Thai Organizing Committee ang naturalized player ng Gilas tulad ni Justin Brownlee at Ands Kuwame. Pati ang bilang ng kompetisyon na pwedeng salihan ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nilimitahan ng Thailand sa 2 lang. Kaya umatras na lang si Yulo, hindi na sumali sa SEA Games. Sa ngayon, nangunguna ang Thailand sa medal tally. Para-paraan lang yan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog, mula sa Oman. Lagi kang nariyan, ingat lagi kabayan. At sa iyo rin, Ray Arabit, huwag magkampante. Lagi kong sinasabi, shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes. Good luck sa Hinebra natin, sabi niya. Lagi rin itong narito. At sa iyo rin, Sahara Higia, good luck din daw versus Terra Firma. Sa iyo rin, shout out Julius Cruz. Salamat sa tiwala, idol. Merry Christmas sa iyo. At sa iyo rin, shout out Quirino Manolo Jr. Tama yun, idol. Gamitin ang bench. Sabi naman ni Enrico de Guzman, mula naman ito sa Belgium. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa laging panonood. At sa iyo rin, Remihia Tibay. Sana manalo. Nanalo nga ulit tayo kagabi. At sa iyo rin, shout out Jose Rodrigo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.